300 taon na ang nakalilipas, ang kalooban ng langit ay lumitaw. Hindi mabilang na mga lihim na kaharian at piitan ang bumaba sa lupa. Kasama nila ang maraming makapangyarihang demonyo na nagpahayag ng pahayag para sa sangkatauhan. Matapos ang unang kaguluhan, lumitaw ang paggising. Ang mga nagpapalit ng trabaho ay nagtataglay ng isang malakas na kapangyarihan na tumulong sa kanila na talunin ang mga halimaw na iyon at iligtas ang mundo mula sa malapit na pagkawasak nito. Upang labanan ang mga halimaw, ipinagpatuloy ng mga nagpapalit ng trabaho ang paggalugad sa mga lihim na kaharian upang makakuha ng kayamanan at mga materyales. Nagsimulang magsumikap ang mga bansa upang linangin ang mga nagpapalit ng trabaho na ito, na nagpapahintulot sa lahat na magising sa edad na 18. Dumating ang araw upang gisingin ang isang klase para sa mga mag-aaral na 18 taong gulang. Upang gisingin ang isang klase, kailangang hawakan ng isa ang isang mahiwagang asul na kristal. Hinawakan ng ilang estudyante ang kristal. Isang estudyante na nagngangalang Wang Wei mula sa 3 taon ng klase 2 ang nabigong gumising sa isang klase at binansagan bilang isang mag-aaral na walang klase. Ang isa pang estudyante na nagngangalang Lei Wei mula sa klase 3 ng taon ay matagumpay na nagising sa klase ng eskremidor. Ang isa pang estudyante na nagngangalang Wang Hao mula sa klase 3 ng 2 taon ay matagumpay na nagising sa klase ng crafter. Ang mga paggising ay karaniwang nahahati sa 3 kategorya, ayon sa kanilang klase, labanan, suporta, at paglikha. Ang kategorya ng labanan ay ang pinaka-praktikal at lahat ay gustong makuha ito. Habang sa kabilang banda, walang gustong makuha ang kategorya ng paglikha, dahil sa kategoryang ito ay ang mga hindi makalaban at itinuturing na pinakamahina at hinahamak ng lahat. Marami pang estudyante ang humipo sa kristal at natuwa ang isang estudyanteng may purple na buhok nang gisingin niya ang kategorya ng labanan na tinatawag na Magic Swordsman. Sa kabilang banda, isa pang estudyante ang nalungkot at nagsimulang umiyak dahil nagising na niya ang kategorya ng paglikha. Nagsimula siyang magtaka kung bakit niya nagawang gisingin ang klase na ito na hindi maganda para sa labanan. Matapos makumplito ang seremonya ng paggising, hinati rin ang hanay ng klase, kadalasan sa 4 na kategorya, karaniwan, lihim, at banal. Kabilang sa mga ito, isang banal na ranggo ang pinakabihirang. Ang ranggo na ito ay makikita lamang isang beses bawat 100 taon. Oras na ng ating bida, si Jiang Chen, nahawakan ang kristal at gisingin ang isang klase. Hinawakan niya ang kristal at nagsimula itong maglabas ng malakas na liwanag. Nang makita ito, namangha ang ibang mga estudyante. Itinuro ng isang batang may kayumangging buhok ang kanyang daliri kay Jiang Chen at sinabi sa lahat na siya ang kababalaghan ng akademya. Ipinaalam ng isa pang estudyante sa iba na ito ay tanda ng paggising. Habang hinahawakan ni Jiang Chen ang kristal, nagsimula itong maglabas ng malakas na liwanag na nagsimulang mabilis na sumulong patungo sa kalangitan. Nagsimulang magtaka ang mga estudyante kung anong ranggo ang klase na ito. Inakala ng ilan na maaaring ito ay isang banal na uri, dahil ang Jiangnan City ay hindi nakagawa ng isang banal na talento sa daan-daang taon. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang maglabas ang kristal ng malakas na liwanag na bumubuo ng isang higanteng puno sa kalangitan, na nakikita mula sa bawat sulok ng lungsod. Sinasabi na sa tuwing Magi gising ang isang divine rank class, isang phenomenon ang nangyayari na maaaring yumanig sa langit at lupa. Makalipas ang ilang segundo, naging matagumpay ang paggising ng klase at habang hinahawakan ni Jiang Chen ang kristal gamit ang isang kamay, inilagay niya ang kabilang kamay sa bulsa ng pantalon at tinitigan lang sa langit. Sa sandaling iyon, lumitaw si Direktor Wang. Nilapitan niya si Jiang Chen at binati siya sa pagiging pride ng paaralan. Bagamat alam niyang maaaring gisingin ni Jiang Chen ang isang klase ng labanan, hindi niya inaasahan na Magi gising siya ng isang banal na uri. Matapos sabihin ito, tinanong ni Direktor Wang si Jiang Chen kung aling klase ang kanyang nagising. Bahagyang napalingon si Jiang Chen sa direktor at medyo nagulat siya. Sa isang ngiti, ipinaliwanag niya kay Direktor Wang na ang klase na kanyang nagising ay hindi isang klase ng labanan. Nang marinig ito, nagulat si Direktor Wang. Sa isang nagulat na tingin sa kanyang mukha, nagsimula siyang tumingin kay Jiang Chen. Nang makitang hindi nagising si Jiang Chen sa isang klase ng labanan, tinanong niya siya kung nagising na ba siya sa isang klase ng suporta. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang katawan kay Direktor Wang,
ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga gilid, at ang mga halaman na gawa sa mga espiritu ay lumitaw sa mga palad ng kanyang mga kamay. Inihayag niya sa lahat na ginaisang niya ang klase ng paglikha ng banal na ranggo na tinatawag na Spiritual Master. Idinagdag din niya na ang talentong ito ay sinadya upang tumulong sa paglago ng mga plantasyon at maliliit na nilalang. Nang marinig ito, parehong nagulat ang direktor at iba pa. Sa isang nagulat na hitsura, nagsimula siyang tumitig kay Jiang Chen at ipinaliwanag na ito ay masama dahil ang klase ng paglikha ay walang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya kahit na ang banal na ranggo ay itinuturing na walang silbi. Hiniling ng propesor na kasama ni Direktor Wang kay Jiang Chen na huwag pang hinaan ng loob dahil kahit na hindi siya makalaban, kahit papaano ay ligtas siya. Ipinaliwanag niya na ang Spiritual Masters ay medyo popular sa larangan ng pananaliksik. Idinagdag din niya na hindi na posible ang rekomendasyong ipinangako niya. Pinayuhan niya si Jiang Chen na pumasok sa larangan ng pananaliksik bilang isang propesor ay maaaring makakuha sa kanya ng isang sulat ng rekomendasyon. Bago matapos magsalita ang propesor, pinutol siya ni Jiang Chen. Napalingon siya sa kanya at pinasalamatan siya ng ngiti. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket at habang naglalakad palayo sa mga propesor, ipinaliwanag niya na mayroon siyang gagawin. Nagsimulang tumawa ang isa sa mga estudyante at sinabi sa kanyang kaklase na ito ay isang komedya dahil inakala niyang nakakuha si Jiang Chen ng ilang uri ng Divine Combat Class, ngunit ito ay naging isang Creation Class lamang. Inilapit ng ibang estudyante ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi sa kanyang kaibigan na puno ng mga sorpresa ang buhay. Idinagdag din niya na ang lahat ay nag-isip na si Jiang Chen, ang kababalaghan ng akademya, ay madyay gising sa isang klase ng labanan at ngayon gaano man siya kahusay sa akademya, siya ay maituturing na walang silbi. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at nagsimulang magtungo sa labasan, habang ang mga estudyante sa malapit ay nagsimulang kutsain siya. Sinabi ng isa sa mga estudyante sa iba na ito ay lubos na kasiya siyang panoorin dahil si Jiang Chen ang naging hari ng pagsusumikap mula nang pumasok siya sa akademya. Sinabi ng isa pang estudyante sa iba na nagsumikap siya ng gusto para lamang makakuha ng klase ng paglikha. Sinabi ng isa pang estudyante sa iba na si Lin, ang kagandahan ng paaralan na palaging pumapangalawa, ay nagising sa isang lihim na klase ng labanan. Nang marinig ang napakaraming biro, ngumiti lang si Jiang Chen at naisip na ilang sandali lang ang nakalipas, ang dalawang estudyanteng iyon ay naging malupit sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang paggising sa isang klase ng paglikha ay magbabago ng gusto sa mga bagay. Sa pag-iisip tungkol dito, wala siyang pag-aalinlangan na sa mundong ito lamang mahalaga ang lakas. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang mali sa klase ng paglikha, kaya inabot niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang window ng system sa itaas ng palad ng kanyang kamay. Ayon sa abiso ng sistema, matagumpay na natapos ni Jiang Chen ang kanyang paggising sa klase. Ginaisang niya ang klase na tinatawag na Divine Rank Spiritual Master, at ang mga kondisyon para sa pagbubukas ng Natural Calamity Insect System ay natupad din, na ang unang ina ng mga insekto ay na-unlock. Lumingon si Jiang Chen sa tagiliran at habang nakatitig siya sa bintana ng system, hindi niya maiwasang ngumiti, sa pag-aakalang akma sa kanya ang klase na ito. Ang pangalan ng aming bida ay Jiang Chen. Matapos mamatay ay isinilang siyang muli sa nagising na mundong ito. Pagkatapos ng madilim na panahon, ang buong mundo ay napuno ng iba't ibang mga halimaw at piitan. Mula sa araw na iyon nagsimulang igalang ng mundong ito ang malakas. Siya ay muling isinilang bilang isang ulila upang mabuhay sa malupit na mundong ito. Sa kabila ng wala sa mundong ito, ibinigay niya ang lahat bago maging 18. Akala niya ay kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para maghanap buhay. Sa kanyang sorpresa, isang buwan na ang nakalipas, sa isang ordinaryong araw, isang window ng system ang lumitaw sa kanyang harapan upang ipaalam sa kanya na ang sistema ng kalamidad ng insekto ay pagsasamahin pagkatapos ng paggising ng klase, at ang sistema ay mag-a-activate pagkatapos ng matagumpay na paglipat. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang baba at habang nakatingin sa bintana ng system, naisip niya na ang lahi ng insekto, na dating nagwasak sa sangkatauhan noong madilim na panahon, ay isang napakalakas na lahi. Nabalitaan niya na sa huling pagkakataon na nagkaroon ng natural na kalamidad, 12 hari ng sangkatauhan ang isinakripisyo upang tatakan ito.
Mahigpit niyang inipit ang kanyang kamao at naisip na sa mundong ito, ang lakas ang lahat, walang dapat pagdudahan. Nagsimula siyang tumitig ng maayos sa bintana ng system, at habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya, naisip niya na hanggat magagamit niya ang lakas ng lahi ng insekto para sa kanyang sarili, ang lahi ng insekto ay walang pagkakataon laban sa kanya. Nang hindi na nag-iisip pa, inactivate ni Jiang Chen ang system, at sa paggawa nito, na-teleport siya sa loob ng system. Nagsimula siyang tumingin sa paligid at medyo nalilito. Nagsimula siyang tumingin sa unahan. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo upang takpan ang kanyang mga mata at naisip na ito ang kanyang sariling dagat ng kamalayan. Sa harap niya ay may isang malaking punong espiritual. Nang makita ito, nagsimulang magtaka si Jiang Chen kung ito ang kanyang talento. Hindi niya inaasahan na ito ay isang puno. Mas maraming system window ang lumitaw. Si Jiang Chen ay may ilang mga talento sa klase. Ang mga talentong ito ay mga ebolusyon ng lahat ng bagay at kailangan ang sakripisyo. Maaaring gamitin ang mga ito isang beses bawat 10 araw at limitado sa isang paggamit sa bawat target. Ang unang talento ay tinawag na bunga ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng sakripisyo, maaaring isulong ni Jiang Chen ang pag-unlad ng paglaki ng mga prutas, at ang isang espesyal na prutas ay maaaring random na mahulog. Ang pangalawang talento ay tinawag na pinabuting paglago. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na pataasin ang rate ng paglago ng mga buhay na nilalang. Sa kasalukuyan ang kakayahang ito ay tumaas ang rate ng paglago ng 10%. Sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahang ito, mapapabilis ni Jiang Chen ang paglaki ng lahat ng nabubuhay na nilalang, at ang tagal ng cooldown ay 8 oras. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang baba, at habang tinitingnan niya ang window ng system, naisip niya na ang sistemang ito ay mabuti dahil ito ay proactive na sinuri ang kanyang talento. Bagamat ang mga talentong ito ay tila kulang sa kakayahan sa pakikipaglaban, ang bawat isa ay maaaring ilapat sa kanyang sistema. Habang siya ay ginulo, lumitaw ang isang window ng system na nagtatanong sa kanya kung gusto niyang simulan ang pagpapatawag ng inang insekto. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling ni Jiang Chen sa sistema na ipatawag ang inang insekto. Sa sandaling iyon, nagsimulang lumabas ang isang masamang enerhiya mula sa lupa at lumitaw ang isang window ng abiso ng system upang ipaalam sa kanya na ang inang insekto ay ipinatawag. Habang tinitigan ni Jiang Chen ang enerhiya, naisip niya na ang inang insekto ay may malakas na presensya. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang isa pang window ng system upang ipaalam sa kanya na matagumpay na nakumpleto ang pagpapatawag ng natural na calamity rank mother insect na tinatawag na 9 wings of miasma. Ang ina ng mga insekto ay isang napakalaking nilalang. Nagsimula siyang tumitig kay Jiang Chen, na ilang hakbang pabalik at namangha. Lumitaw ang status window ng ina ng mga insekto. Tinawag siyang 9 miasma wing. Mula sa kailaliman siya ay kilala bilang ang soberanya ng kamatayan. Minsan bilang isang kalamidad, nagdulot siya ng isang sakuna na kasing laki ng isang natural na sakuna at pagkatapos ay nawala noong 3 panahon. Ang kasalukuyang lumalamon na halaga niya ay 0%. Si Jiang Chen ay may 100% na kaugnayan sa ina ng insekto. Kinailangan ni Jiang Chen na magpatuloy sa paglamon at simulan ang pagpaparami ng susunod na henerasyon ng mga insekto upang ma-unlock ang mga kakayahan. Nilapitan ng ina ng insekto si Jiang Chen, na namangha at nagsimulang magtaka kung bakit siya napakalaki. Ang ina ng insekto ay nagsimulang tumitig kay Jiang Chen at tinawag siya bilang isang master. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Little Nine at ipinaliwanag na siya ay gutom na gutom at gustong lamunin ang mabangis na hayop. Ang isa pang window ng system ay lumitaw upang ipaalam sa kanya na ang rate ng paglaki ng ina ng insekto ay tumaas ng 10%. Ngayon, maaaring gumamit si Jiang Chen ng isang bagay na sakripisyo upang mapahusay ang target na ito. Ang unang pagpapahusay ay hindi kumonsumo ng anumang mga bagay na sakripisyo salamat sa kanyang talento. Bahagyang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at habang nakatingin sa bintana ng system, naisip niya na ngayong hindi na niya kailangang gumamit ng sakripisyong bagay, wala ng oras para mag-aksaya. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling niya sa sistema na i-upgrade ang ina ng insekto. Ang katawan ng ina ng insekto ay nagsimulang bumalot sa sarili sa isang malakas na berdeng ilaw. At habang pinagmamasdan ito ni Jiang Chen,
naisip niya na kailangan niyang lumamon para makapag-level up, kaya hindi siya magiging madaling pasayahin. Ang katawan ng ina ng insekto ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na aura at mabilis na si Jiang Chen ay nagkaroon ng isang nakakasakit na paninindigan. Unti-unti, nagsimulang mag-evolve ang ina ng insekto at magkaroon ng anyo ng isang babaeng tao. Makalipas ang ilang segundo, matagumpay na umunlad ang ina ng insekto. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na aura. Siya ay may puting buhok at baluti ng digmaan. Sa isang mamamatay tao na hitsura, sinimulan niyang titigan si Jiang Chen. Dahan-dahan, nagsimula siyang sumulong patungo kay Jiang Chen at lumitaw ang isang window ng system sa itaas ng kanyang ulo. Ang reyna ng bagong salot ay sumailalim sa isang mahalagang paglipat at tumaas. Kasabay ng pag-level up, nakakuha siya ng mga bagong kakayahan. Ang unang kakayahan ay tinawag na feed. Sa kakayahang ito, maibabahagi niya ang karanasan ng 10 beses sa host. Ang pangalawang kakayahan ay tinawag na poisonous mist. Sa kakayahang ito, maaari siyang mag-transform sa nakamamatay na miasma na nakakasira sa lahat. Ang ikatlo at huling kakayahan ay tinawag na united. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na pahusayin ang lahat ng kakayahan ng host ng 20%. Nang makita ang anyo ng ina ng insekto, nagulat si Jiang Chen. Ang inang insekto ay nakakuha ng momentum at sinunggaban si Jiang Chen para yakapin siya. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang Little Nine ay umunlad. Medyo natarante si Jiang Chen dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bahagyang napalingon siya sa kanya at hindi niya maiwasang mamula nang makitang naging anyo ng tao ang ina ng insekto. Huminto siya sa pagyakap kay Jiang Chen at sinimulan niyang haplusan ang ulo nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinulong ang magkabilang kamao, at tinukoy si Jiang Chen bilang isang master. Sa isang ngiti, ipinaliwanag niya na ang Little Nine ay gustong lamunin ang laman at dugo. Habang hinahaplos ni Jiang Chen ang kanyang ulo, lumitaw ang isang status window sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang pangalan ay Nine Miasma Wing at mayroon siyang 4 na kakayahan. Poison Mist, Feed, Furry, at United. Sa kasalukuyan, 0 ang kanyang devouring value. Kapag napuno na ang devouring value bar, maaari na siyang magsimulang mag-spawn ng mga supling. Mayroon siyang 2 passive na kakayahan na tinatawag na Experience Return at Attribute Enhancement. Habang hinahaplos ni Jiang Chen ang ulo ni Little Nine, sinimulan niyang tingnan ang kanyang stat window at naisip na ang talento ng espiritual na master ay maaaring mapabilis ang lumalalang paglaki ng ina ng insekto, pati na rin ang kanyang karanasan sa paglaki, na kung saan ay magpapabilis sa kanyang sariling pagpapabuti. Higit pa rito, ang ina ng insekto ay may kakayahang dagdagan ang lahat ng kanyang mga katangian ng 20%. Ang klase ni Jiang Chen at ang sistemang ito ay isang perpektong kombinasyon. Dahil dito, hindi niya kailangan ng combat class. Inabot niya ang kanyang mga kamay sa mga gilid, at isang grupo ng mga insekto ang nagsimulang lumabas sa palad ng kanyang mga kamay. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa mga insekto at namangha. Hanggat mabilis siyang pumatay at lumamon, malapit na siyang magkaroon ng hukbo ng mga insekto. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo patungo sa Great Spiritual Tree at naisip kung ano ang nabanggit ng mensahe ng system. Insekto, ang kalaliman, isang sakuna na kasing laki ng natural na kalamidad. Kasama ng kumpletong impormasyong ito, malinaw na hindi ito isang bagay na madaling maipakita sa iba. Ang pagkatuklas ay maaaring humantong sa kanyang pagkamatay. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at habang tinitingnan niya ang espiritual na puno, sa ngayon ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan sa klase bilang paglikha, at ang mga nakakalaso na kakayahan ng miasma ng ina ng insekto bilang takip upang lumunin ang mga halimaw at dagdagan ang kanyang lakas. Ang pagtatago ay hindi estilo ni Jiang Chen. Nais niyang maging sapat na malakas upang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa mundo. Habang siya ay nawala sa pag-iisip, ang dagat ng kamalayan ng tubig ay nagsimulang gumalaw. Nang makita ito, mabilis na tumalon ang ina ng insekto at nagsimulang lumipad. Habang pareho silang nakatingin sa tubig, ipinaliwanag sa kanya ni Jiang Chen na isa lang ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, sa isang nakamamatay na hitsura, ang ina ng insekto ay tumalikod at nakuha ang atensyon ni Jiang Chen. Habang nakatingin siya sa likod,
Nagsimula siyang ngumiti at ipinaliwanag kay Jiang Chen na pakiramdam niya ay may banta. Sa sandaling iyon, lumabas si Jiang Chen sa espasyo ng system at nang makita kung ano ang nasa harap niya, nagulat siya. Sa harap niya ay may isang lalaking mas matangkad sa kanya. Ang lalaking ito ay may itim na buhok, balbas, at may peklat sa mata. Lumapit ang lalaki kay Jiang Chen at nagsimulang tumitig sa kanyang mga mata, na natiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Tinanong ng lalaki si Jiang Chen kung ang kababalaghan ng paggising na nakita ng buong lungsod noon ay na-activate niya. Habang si Jiang Chen ay nakatitig sa lalaki, siya ay nakakuyom ng mahigpit at napagtanto na siya ay hindi bababa sa isang master rank o mas mataas. Naging alerto siya at nagsimulang magtaka kung bakit siya hinahanap. Habang ang lalaki ay may sensinang nakatitig kay Jiang Chen, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na berdeng aura. Lumapit ang mga tao sa paligid, at kahit na medyo malayo ang lalaki, nararamdaman nila ang kanyang malakas na aura. Nagsimula silang magtaka kung ano ang antas ng paggising niya. Nang makitang nakikipag-usap siya kay Jiang Chen, nagsimula silang magtaka kung may isang uri ng salungatan. Nagsimulang tumitig ang lalaki sa mga mata ni Jiang Chen, at nang makita ito, medyo kinabahan siya dahil kakaiba ito. Matagal nang pinipilit ng lalaking ito si Jiang Chen nang hindi man lang nagsasabi, at hindi niya alam kung sinusubok siya ng lalaki. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ina ng insekto. Habang dinidilaan niya ang kanyang daliri, nilapitan niya si Jiang Chen at may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata patungo sa lalaki. Sinabi niya kay Jiang Chen na ang lalaking ito ay isang banta sa kanya. Para sa kanya, tila masarap ang lalaki at gusto niya itong lamunin. Natarante si Jiang Chen at alam niyang may mali. Ang kanyang mga hinala ay hindi tama dahil lumitaw ang ilang mga bintana ng babala mula sa system. Nakita ng ina ng insekto ang banta kay Jiang Chen. Isinasaalang-alang ng sistema na ang lalaki ay magbibigay ng mataas na halaga para sa paglamon, at ang ina ng insekto ay malapit nang magsimulang lumunin siya. Ang katawan ni Jiang Chen ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na aura, na nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Mabilis niyang napagtanto na may mali dahil ngayon ay may nakitang banta ang Little Nine, at magsisimula na siyang umatake. Nakarating ang makapangyarihang aura ni Jiang Chen sa mga estudyanteng nanunuya noon sa kanya. Sinimulan nilang takpan ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga braso at iniisip kung bakit si Jiang Chen ay may napakalamig at masasamang aura. Galit na galit si Jiang Chen, na may nakamamatay na hitsura ay nagsimula siyang tumitig sa mga mata ng lalaki. Napagtanto niya na kapag mababa ang halaga ng devouring, tumaas ang pagiging agresibo ng ina ng insekto. Upang maiwasang mangyari ito, kailangan niyang maghanap ng ilang halimaw para lamunin ang Little Nine sa lalong madaling panahon. Nang makita ang makapangyarihang aura na nagmula kay Jiang Chen, nagsimulang ngumiti ang lalaki, at nang makita ang ngiti ng lalaki, mabilis na napagtanto ni Jiang Chen na gusto niyang subukan ang kanyang lakas, ngunit hindi sinasadyang na-activate ang ina ng insekto. Ang magandang bagay ay nagawa pa ring sugpuin ni Jiang Chen ang ina ng insekto. Nang walang pag-aalinlangan, pinigilan ni Jiang Chen ang ina ng insekto at lumitaw ang isang window ng system. Pansamantala niyang pinigilan ang ina ng insekto at mababa ang halaga nito, para hindi na ito maulit. Kinailangan ni Jiang Chen na magsimula sa paglamon at pagpaparami ng ina ng insekto sa lalong madaling panahon. Habang nasa bulsa ng jacket ang mga kamay ng lalaki, sinimulan niyang titigan si Jiang Chen at hindi niya maiwasang batiin siya. Bagamat katatapos lang ni Jiang Chen sa kanyang paggising, nagawa na niyang harapin ang mga pagsubok ng lalaki, at maging ang counterattack. Sinabi ng lalaki kay Jiang Chen na siya ay karapat-dapat sa isang banal na paggising, at idinagdag din niya na ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Si Jiang Chen ay nanatiling tahimik, nakikinig. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil hindi pa siya natuklasan. Lumapit siya sa lalaki at habang nakatitig sa kanyang mga mata, tinanong siya kung sino siya. Nagsimulang ngumiti ang lalaki, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Jigang, ang pinuno ng Night Watch. Hinangaan niya ang lakas ni Jiang Chen at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila. Nang marinig ito, nagulat si Jiang Chen. Dahil hindi niya inaasahan na magiging bahagi ng Night Watch si Jigang. Ang Night Watch ay isang organisasyong espesyal na inatasan ng Great Xia sa paglaban sa mga demonyo at sangkawan ng mga hayop.
Sa tuwing may isang alon ng mga hayop o isang bagong lihim na kaharian o piitan, ang Night Watch ang palaging unang mag-iimbestiga o mag-aalis ng mga ito ng direkta. Dahil sa patuloy na labanan sa mga front line, ang dami ng namamatay ng Night's Watch ay napakataas, at karamihan sa mga tao ay umiwas dito. Ngunit para kay Jiang Chen ito ay naiiba. Kinailangan ng ina ng insekto na patuloy na lumunin ang laman at dugo ng mga halimaw upang makaipon ng lumalamon na halaga at makabuo ng mga supling. Sa kasalukuyan, kailangan ni Jiang Chen ng pagkakataon na harapin ang malalaking halimaw, at kapag nakumpleto na ang lumalamon na halaga, magsisimulang magparami ang ina ng insekto, at walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kaguluhang ay dudulot niya. Para sa kadahilanang ito, ang ligaw na kalikasan ay isang magandang lugar para sa pagpaparami ng ina ng insekto. Hanggat sumali si Jiang Chen sa Night Watch, sa pamamagitan man ng paglamon o pagpaparami, ang mga panganib na ipinakita nila ay madaling matugunan. Habang tinitingnan ni Jiang Chen ang kamay ni Ji Gang, hindi niya maiwasang ngumiti dahil perpekto para sa kanya ang organisasyon ng Night Watch. Nagsimulang sabihin ng mga estudyante na ang Night Watch ay may mataas na dami ng namamatay. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang pumunta doon, kaya naisip ng mga estudyante na hindi sasali si Jiang Chen sa Night Watch. Nang marinig ito, pinilit ni Ji Gang na ngumiti kay Jiang Chen at sinabi sa kanya na ang lahat ng tsismis tungkol sa Night Watch ay isang bagay ng nakaraan. Upang maiwasang tanggihan ni Jiang Chen ang alok, sinabi sa kanya ni Ji Gang na hanggat handa siyang sumama sa kanila, makakatanggap siya ng komprehensibong pagsasanay. Dahil sa kanyang banal na ranggo, ang kanyang mga mapagkukunan ay napakahalaga sa Night Watch. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, nakipagkamay si Jiang Chen kay Ji Gang at tinawag siyang pinuno, na sinasabi sa kanya na hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa mga mata ni Ji Gang at sinabi sa kanya na upang maibalik ang kaluwalhatian ng Night Watch, ang kanilang henerasyon ay hindi dapat umiwas sa kanilang tungkulin. Matapos sabihin ito, ipinaliwanag niya kay Ji Gang na handa siyang sumali sa Night Watch. Nang marinig ito, medyo nalito si Ji Gang. Ang hindi niya alam ay binalak ni Jiang Chen na umasa sa kanila para sa pag-aanak ng insekto. Nagulat si Ji Gang at tinanong si Jiang Chen kung totoo ba ito. Bago masagot ni Jiang Chen ang kanyang tanong, lumitaw ang inang insekto at nagsimulang magpadala ng mga bintana ng abiso ng system kay Jiang Chen. Galit na galit siya. Ipinaliwanag niya kay Jiang Chen na hindi siya natuwa dito dahil gusto niyang kainin ang lalaki. Matapos sabihin ito, sinimulan niyang sabihin sa kanya na siya ay gutom na gutom. Nang marinig ito, kinabahan siya, ipinikit ang kanyang mga mata at sinabi kay Ji Gang na totoo ang kanyang sinasabi. Matapos sabihin ito, umalis siya nang may dahilan na magkaroon ng mahalagang gawain na dapat gawin. Nagsimula siyang dumistansya kay Ji Gang, bahagyang lumingon sa kanya, kumaway ng palm at sinabi sa kanya na sa loob ng 3 araw ay naruroon siya sa punong tanggapan ng Night Watch. Napalingon lang si Ji Gang sa kanya at nanatiling tahimik. Maaaring naisip niya na ito ay magiging mas komplikado. Hindi niya inaasahan na ito ay napakasimple. Nakalimutan niyang tanungin si Jiang Chen kung anong nakatagong propesyon ang mayroon siya. Sa sandaling iyon, 2 lalaki ang nahulog mula sa langit at lumapag malapit sa Ji Gang. Isa. Narito ang 8th Elder ng Martial Arts Academy. Lumingon si Ji Gang sa kanila at sinabi sa Elder na kung narito siya para mang-agaw ng mga tao sa Night Watch, huli na siyang dumating. Tinanong ng Elder si Ji Gang kung nasaan ang taong gumising sa isang Divine Rank Creation class. Nang marinig ito, medyo nalito si Ji Gang. Itinuon niya ang kanyang ulo sa matanda at tinanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nilapitan siya ng matanda at, habang nakatingin sa kanyang mga mata na may nagulat na ekspresyon, tinanong kung pinaplano niyang hayaan ang isang banal na ranggo na magising mula sa kategorya ng paglikha na sumali sa Night Watch para lamang mamatay. Nang marinig ito, napagtanto ni Ji Gang na si Jiang Chen ang may Divine Rank Creation class. Kasabay nito, pumunta si Jiang Chen sa lungsod. Tinanong siya ng isang lalaking nagngangalang Uncle Wang kung siya ba ang naging sanhi ng phenomenon sa pangunahing lungsod. Sumagot si Jiang Chen ng oo. Isang babaeng may purple na buhok ang lumapit kay Uncle Wang. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baywang at hiniling sa kanya na ibaba ang kanyang boses o maaari siyang mamatay kung may dumating na naghahanap ng gulo.
Inilagay ni Uncle Wang ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagsimulang tumawa. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang walang tigil na nagsasalita. Lumapit sa kanila si Jiang Chen, nakapikit at may ngiti ay tiniyak niyang hindi mag-alala si Uncle Wang dahil hindi ito nakakahiya. Ibinaling ni Uncle Wang ang kanyang ulo kay Jiang Chen at sinabi sa kanya na kahit na hindi makalaban ang kategorya ng paglikha, narinig niya na ang mga kumpanya ay palaging naglilinang ng mga espiritual na halaman na nangangailangan ng mga tao mula sa kategorya ng paglikha. Sinabi niya kay Jiang Chen na kung nandito ang kanyang mga magulang, ipagmamalaki nila siya. Sa paglipas ng mga taon, nakaligtas si Jiang Chen salamat sa suporta ng lahat ng nakatira sa parehong gusali na katulad niya. Sa isang ngiti, sinabi niya sa kanila ang lahat na hindi niya sila malilimutan sa hinaharap. Hiniling sa kanya ni Uncle Wang na huwag mag-alala tungkol sa maliliit na bagay na ito. Idinagdag din niya na si Jiang Chen ay dumating sa tamang oras habang sila ay pupunta sa isang lihim na kaharian sa antas ng baguhan upang makakuha ng ilang kagamitan. Nais ni Uncle Wang na sumama sa kanila si Jiang Chen at mag-level up ng magkasama. Tinanggap ni Jiang Chen ang panukala at nagpasalamat kay Uncle Wang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mensahe ng system dahil natapos na niya ang pagbuo ng koponan. Makalipas ang ilang minuto, tumawid si Jiang Chen at ang iba pa sa portal at pumasok sa lihim na kaharian. Habang nasa bulsa ng pantalon ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang tumingin sa paligid at nagsimulang mag-isip kung ito ba talaga ang loob ng lihim na kaharian. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang mga sulong ng lihim na kaharian dahil natapos na ang pagtutugma. Ang lahat ng mga halimaw sa loob ay nagsimulang tumingin kay Jiang Chen at sa iba pa. Ang lihim na kaharian na ito na tinatawag na Temple of the Dead ay isang C-rank, at ito ay kasalukuyang bukas. Ginagarantiyahan ng Secret Realm ang 100% drop rate para sa mga item at kagamitan. Ang mga puntos ng karanasan ay kakalkulahin pagkatapos makumplito ang lihim na kaharian. Ang voluntaryong pag-alis sa kalahati ay nangangahulugan ng pagsuko sa parehong karanasan at kagamitan. Medyo kinabahan si Uncle Wang nang mapagtanto niyang ang mga halimaw na ito ay mga undead na sundalo. Nagsimula siyang magtaka kung bakit ang sistema ng lihim na kaharian ay tumugma sa kanila sa isang piitan ng antas na ito. Sinimulan ni Jiang Chen na tingnan ang mga undead na sundalo at napagtanto na ang lihim na kaharian na ito ay hindi magiging madaling harapin. Isang batang babae na may lilang buhok ang lumapit sa kanila at ipinaliwanag kay Uncle Wang na dahil si Jiang Chen ay isang banal na ranggo na nagising, ang Celestial System ay nagtalaga sa kanila ng isang mas mataas na antas ng lihim na kaharian. Bahagyang ipinihit ni Uncle Wang ang kanyang ulo sa kanya at ipinaalala sa kanya na nagising si Jiang Chen sa kategorya ng paglikha. Nilapitan din ng batang babae na may kayumangging buhok si Uncle Wang at habang nakatingin sa mga undead na sundalo, tinanong niya ito kung bakit hindi nila tinalikuran ang lihim na kaharian na ito. Bago pa lang siya makatapos ng pagsasalita, pinutol siya ni Uncle Wang. Sinimulan niyang tanggalin ang kanyang espada at sinabi sa lahat na walang problema, dahil hindi sila nakatagpo ng mga lihim na kaharian ng antas na ito araw-araw. Idinagdag din niya na sa pagkakataong ito, salamat sa pagkakaroon ni Jiang Chen sa kanila, sila ay magiging maswerte at makakakuha ng ilang mahusay na patak ng kagamitan. Nang makitang hinubad ni Uncle Wang ang kanyang espada ay nagpagalit sa mga undead na sundalo. Si Uncle Wang ay nakakuha ng momentum at habang sumusulong patungo sa mga halimaw, hiniling niya kay Jiang Chen na umatras ng kaunti dahil ang mga undead na sundalong ito ay mas mapanganib kaysa sa karaniwang C-rank monsters. Hiniling ni Uncle Wang kay Jiang Chen na manatili habang sila ay sumulong muna patungo sa core ng piitan. Inatake ni Uncle Wang ang isa sa mga undead na sundalo gamit ang kanyang espada, na naghatid ng malakas na laslas sa ulo nito. Tumalikod siya at hiniling kay Xiaoxi na mabilis na pagbutihin ang kanyang talento. Nang marinig ito, magkahawak kamay si Xiaoxi at na-activate ang kanyang kapangyarihan, dahilan para bumuti ang talento ni Uncle Wang. Salamat sa pagpapahusay na ito, tinapos ni Uncle Wang ang buhay ng undead soldier monster. Habang nag-aaway si Uncle Wang at ang iba pa, tumayo lang si Jiang Chen sa panunood mula sa malayo. Nagsimula siyang magtaka kung nakikipaglaban sila sa mga halimaw araw-araw para lamang mabuhay. Sa pag-iisip tungkol dito, wala siyang duda kung bakit palagi silang bumabalik na natatakpan ng sugat.
Ngunit palaging sinusuportahan siya ni Xiaoxi. Narinig niya na naging adventurer siya dahil napilitan itong pagalingin ang mga mata ng kapatid. Habang nakatitig siya kay Uncle Wang at sa iba pa, naisipan niyang lumakas ng mabilis, at nang kumita siya ng pera, pinasalamatan niya sila ng maayos. Habang siya ay ginulo, ang ina ng insekto ay nagsimulang magpakita ng kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba at habang tinitingnan ang bangkay ng undead na sundalo, sinabi niya kay Jiang Chen na maraming halimaw at dugo dito, at gusto niyang lumunin sila. Habang nasa bulsa ng pantalon ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay, ibinaling niya ang kanyang katawan patungo sa bangkay ng undead na sundalo at nagsimulang ngumiti. Akala niya ay nakita na ng Little Nine ang bangkay. Dahil sa sitwasyong ito, nagpa siya si Jiang Chen na subukan muna ang mga kakayahan ng Little Nine. Inabot niya ang kanyang kamay sa gilid at ginamit ang level 1 poison barrier skill na tinatawag na corrosion. Isang hamog ng lason ang lumitaw sa kanyang palad, at inutusan niya ang Little Nine na lamunin ang bangkay ng undead na sundalo. Nagpasalamat siya sa kanya, at nagsimulang sumulong ang poisonous mist patungo sa mga bangkay at dahan-daang nilamon sila. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang mawala ang mga bangkay ng halimaw. Napagtanto ni Jiang Chen na ang mga bangkay ng halimaw ay naagnas sa sandaling makipag-ugnayan sila sa poisonous mist. Matapos makita ito, walang pag-aalinlangan si Jiang Chen na napakalakas ng lason na ulap ng Little Nine. Matapos lamunin ng Little Nine ang bangkay, tumaas ang devouring value sa 10 puntos. Ang antas ng mga halimaw ay masyadong mababa, na nagiging sanhi ng mabagal na rate ng paglago. Kaya kailangan ng Little Nine na lamunin ang mas maraming halimaw. Habang si Jiang Chen ay may isang kamay sa kanyang bulsa, bahagyang tumalikod siya at naisip na si Uncle Wang at ang dalawa pa ay tunay na magkasosyo na nagtatrabaho ng magkasama sa loob ng maraming taon. Sa maikling panahon, naka-advance na sila sa kailaliman ng piitan. Dahil ang poisonous mist ay isang kasanayan sa lugar at hindi pa rin ito makontrol ni Jiang Chen ng tumpak, maaari pa ring magkaroon ng mga aksidenteng pinsala. Upang maiwasan ito, nagpa siya si Jiang Chen na sundan si Uncle Wang at ang iba pa mula sa likuran at alagaan ang mga bangkay ng halimaw. Sa sandaling iyon, nakuha ng Little Nine ang kanyang atensyon. Sinabi niya kay Jiang Chen na may naramdaman siya. Lumingon si Jiang Chen sa tagiliran at nakakita ng mas maraming halimaw na nagsimulang lumabas mula sa lupa. Sinabi sa kanya ng Little Nine na nakaramdam siya ng pagiging bago at dugo sa direksyong iyon. Ang mga halimaw na ito ay level 10 Shadow Lurkers. Mayroon silang lakas na 20 puntos, liksi na 15 puntos, depensa ng 10 puntos, at tibay ng 5 puntos. Ang mga halimaw na ito ay nakatago sa mga anino upang tugisin ang mas mahihinang straggler. Habang si Jiang Chen ay nakatitig sa Shadow Lurker Monster, nagsimula siyang magtaka kung ang pangalan nito ay pula dahil ang antas nito ay mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga katangian, ang mga halimaw na ito ay ganap na mas mababa kay Jiang Chen na nagkaroon ng pagpapahusay ng kasanayan sa United. Lumitaw ang isang window ng istatistika ni Jiang Chen. Siya ay may lumalamon na halaga ng antas 1. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang Insect Overlord. Ang kanyang trabaho ay Divine Rank Spiritual Master, at mayroon siyang 3 level 1 na talento na tinatawag na Growth of All Things, Divine Evolution, at Ancestral Tree of All Things. Sinapian ni Jiang Chen ang ina ng insekto na pinangalanang Little Nine o mas kilala bilang Nine Miasma Wings na mayroon siyang natural na antas ng kalamidad. Wala siyang kagamitan. Mayroon siyang 35 puntos sa lakas, 31 sa liksi, 27 sa tibay, at 20 sa konstitusyon. Ang kanyang combat power score ay 41 star. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 2 aktibong passive na kakayahan na tinatawag na Experience Return at Attribute Enhancement. Ang kasalukuyang lumalamon na halaga ay 100 at ang kasalukuyang karanasan ay 0. Nagpa siya si Jiang Chen na subukan ang kanyang mga kasanayan. Naabot niya ang isang panig at binigyan ang Little Nine ng utos na mag-transform sa isang poisonous mist at sundan siya. Nakinig siya sa kanya at nag-transform sa isang poisonous mist, na nagsimulang dam-aikit sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga halimaw na tinatawag na Shadow Lurkers ay nagsimulang sumulong ng mabilis patungo kay Jiang Chen.
Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at habang inilalabas ng kanyang kamay ang poisonous mist mula sa Little Nine, sinimulan niyang titigan ang mga halimaw. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanila. Nang makita ito, sinubukan ng mga halimaw na salakayin si Jiang Chen, ngunit naiwasan niya ang kanilang mga pag-atake at sa proseso ay hinawakan ang kanilang mga katawan gamit ang kanyang kamay, na nahawahan sila ng poisonous mist. Nagsimulang tumingin ang mga halimaw sa bahagi ng katawan kung saan sila hinawakan ni Jiang Chen at nang makita ang poisonous mist, nalito sila. Habang si Jiang Chen ay nakatitig sa mga halimaw, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanila, pagkatapos ay kinulong ng mahigpit ang kanyang kamao at nagsimulang ngumiti. Sa sandaling iyon, ang Little Nine's poisonous mist ay lumapot at dahan-daw ang nagsimulang sirain ang mga katawan ng mga halimaw, unti-unting sinisira ang mga ito. Ibinaling lang ni Jiang Chen ang kanyang ulo patungo sa mga halimaw at nanatiling tahimik na nanunood. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga bintana ng system, at nakakuha siya ng 200 espesyal na presyo. Habang tinitingnan ni Jiang Chen ang mga bangkay ng mga halimaw, naisip niya na hindi sila kalaban para sa kanya. Nagsimula siyang ngumiti nang makita niyang mabilis ding tumataas ang devouring value. Habang siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, lumitaw ang Little Nine at ipinaalam sa kanya na mas maraming pagkain ng dugo ang lumitaw. Sa likod nila, mas maraming shadow lurker monsters ang nagsimulang lumitaw. Inilagay lang ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at nanatiling tahimik nang hindi gumagawa ng anumang paggalaw. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa mga halimaw, at habang nakatitig sa kanila, nakaramdam siya ng pag-aalala tungkol kay Uncle Wang at sa iba pa ng mapagtanto niya na marami talagang nakatagong halimaw sa piitan na ito. Nagpasya siyang mabilis na tapusin ang mga halimaw na ito upang suriin kung ano ang ginagawa ni Uncle Wang at ng iba pa. Tinanong niya ang Little Nine kung magagawa niyang harapin ang mga halimaw. Unti-unti, nagsimula siyang magpakita ng sarili sa pamamagitan ng poisonous mist. Habang nakatitig sa mga halimaw, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanila at hiniling kay Jiang Chen na iwan sila sa kanyang mga kamay. Para sa kanya, ang lahat ng mga halimaw na ito ay maliit na biktima. Makalipas ang ilang minuto, pumunta si Jiang Chen sa kinaroroonan ni Uncle Wang at ng iba pa. Pagdating, nakita niyang medyo nasugatan si Uncle Wang. Napapaligiran silang tatlo ng mga halimaw. Hawak ni Uncle Wang ang espada gamit ang dalawang kamay at nakatalikod sa likod ni Xiao Shi at Xiao Li. Pinahaba niya ang dalawang kamay patungo sa mga halimaw at handang gamitin ang kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake. Unti-unti, ang mga halimaw ay nagsimulang sumulong ng mabilis patungo kina Uncle Wang at Xiao Shi, na naghahanda sa pag-atake. Habang ang dugo mula sa sugat ni Uncle Wang ay nahuhulog sa kanyang mukha, kinulong niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at habang nakatitig sa mga halimaw, ipinaliwanag niya kay Xiao Shi na sa tuwing ang mga halimaw ay nagiging mas mahirap talunin. Sa makatuwid, kung magpapatuloy sila sa bilis na ito, walang paraan upang talunin nila sila at lumabas na buhay. Ibinaling ni Uncle Wang ang kanyang ulo sa kanya at inutusan siyang hanapin si Jiang Chen at umalis muna dito. Nang marinig ito, ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya at tinanong kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Habang siya ay ginulo, isang undead na sundalo ang nakakuha ng momentum at nagsimulang sumulong ng mabilis patungo kay Uncle Wang na may layuning salakayin siya ng biglaan. Habang hawak ni Uncle Wang ang espada gamit ang isang kamay at tiningnan si Xiao Shi, naramdaman niya ang presensya ng undead na sundalo at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa halimaw at nang makitang mabilis na papalapit sa kanyang ulo ang espada nito, hinulong niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at naisip na hindi ito maganda. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jiang Chen. Inabot niya ang halimaw at ginamit ang kakayahan ng Little Nine's poisonous mist. Bago pa matamaan ng espada ng undead na sundalo si Uncle Wang, ang poisonous mist ay damakit sa katawan nito at dahan-daang sinimulang sirain ito, na sinira ito sa proseso. Habang unti-unting nawawala ang katawan ng undead na sundalo, tumalikod si Uncle Wang at nang makita ito, sabay siyang nagulat at nalito at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, tinanong ni Jiang Chen si Uncle Wang at ang iba pa kung okay lang sila. Nang marinig ang boses ni Jiang Chen, tumalikod si Uncle Wang at nang makita si Jiang Chen,
kinulong niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at nanatiling hindi makapagsalita. Habang dahan-dahang nilapitan sila ni Jiang Chen, inabot niya ang kanyang kamay sa isang tabi at ginamit ang Little Nine's poisonous mist, nahawahan ng mga undead na sundalo at sinira sila sa proseso. Habang unti-unting nabubulok ang lahat ng mga undead na sundalo, ibinaling ni Uncle Wang ang kanyang katawan patungo kay Jiang Chen. Habang hawak ang espada gamit ang isang kamay, tinitigan niya si Jiang Chen at tinanong siya kung paano nagising ang isang klase ng paglikha na tulad niya ay nagawa ito. Huminto si Jiang Chen sa harap ni Uncle Wang at habang naglalabas ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan, ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya at ipinaliwanag ng may ngiti na mayroon siyang nakatagong kakayahan na tinatawag na poisonous mist. Matapos sabihin ito, iniabot niya ang kanyang kamay sa tagiliran at ginamit muli ang kakayahan ng Little Nine's poisonous mist. Nang makitang nasugatan si Uncle Wang, hiniling ni Jiang Chen kay Xiao Shi na siya at si Xiao Li ay mabilis na dalhin siya sa portal ng Secret Realm. Dagdag pa niya, plano niyang manatili sa likod para takpan sila. Nang marinig ito, ang lahat ay naiwang walang imik. Sa isang nagulat na tingin, si Uncle Wang ay nagsimulang tumitig sa kanya at sinabi sa kanya na kahit na si Jiang Chen ay nagtataglay ng isang banal na uri, ito ay masyadong mapanganib. Sinimulan ding tingnan ni Xiao Shi si Jiang Chen na may nagulat na ekspresyon at hiniling sa kanya na sumama sa kanila sa halip na manatili dito na nakikipaglaban sa mga undead na sundalo. Habang nag-uusap sila, inilapit lang ni Xiao Li ang kanyang kamay sa kanyang bibig at nanatiling tahimik. Tinalikuran sila ni Jiang Chen at habang naglalabas ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan, bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanila at tiniyak kay Uncle Wang na huwag mag-alala dahil wala siyang problema. Matapos sabihin ito, tinalikuran ni Jiang Chen si Uncle Wang at ang iba pa, at habang naglalabas ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan, dahan-dahan siyang nagsimulang lumapit sa mga halimaw. Sa sandaling iyon, inabisuhan ng system ang lahat na dahil sa dami ng mga tao sa huling antas ng lihim na kaharian na nakakatugon sa mga kinakailangan, ang boss ng lihim na kaharian ay ipinatawag. Habang pinapanood ni Uncle Wang si Jiang Chen na lumayo sa kanila at sumulong patungo sa mga halimaw, sinubukan niyang pigilan siya. Ngunit bago siya makapagsalita, pinutol siya ni Xiao Shi. Itinuon niya ang kanyang ulo sa kanya at ipinaalala sa kanya na si Jiang Chen ay hindi isang walang ingat na tao, kaya hiniling niya sa kanya na magtiwala sa kanya. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya si Uncle Wang na magtiwala kay Jiang Chen. Inihagis niya sa kanya ang espada at hiniling sa kanya na huwag kalimutang ibalik ito mamaya. Nang marinig ito, inabot ni Jiang Chen at hinawakan ang espada, tiniyak kay Uncle Wang na huwag mag-alala dahil ibabalik niya ito mamaya. Ang espadang ito ay tinawag na Beginner's Sword of Conqueror. Mayroon itong 25 speed point, 30 strength points, at 2% attack speed bonus. Mayroon din itong passive ability na aktibo na. Inilapit ni Jiang Chen ang espada sa kanyang mukha at agresibong tinitigan ang mga halimaw. Para sa kanya, ito ay mahusay dahil ngayon ay maaari niyang dagdagan ang hanay ng pag-atake ng poisonous mist gamit ang espada ni Uncle Wang. Inactivate niya ang poisonous mist, dahilan para dahan-dahan itong lumabas sa talam ng kanyang espada. Ang mga undead na sundalo ay nakakuha ng momentum at sinubukang salakayin si Jiang Chen, ngunit sa isang kisap mata, iniwasan niya ang kanilang mga pag-atake at ginamit ang espada ni Uncle Wang, pinutol ang mga halimaw, nahawahan sila ng poisonous mist sa proseso. Ang mga halimaw na ito ay hindi katugma ni Jiang Chen dahil siya ang pinakamahusay na eskrimador sa buong paaralan. Habang si Jiang Chen ay ginulo sa pakikipaglaban sa mga undead na sundalo, isang mas malakas na halimaw ang nakakuha ng momentum at nagsimulang sumulong patungo sa kanya ng napakabilis. Inalis ng halimaw ang espada nito at habang dahan-dahan itong papalapit kay Jiang Chen, naghanda itong salakayin siya ng biglaan. Bagamat sa simula ay hindi naramdaman ni Jiang Chen ang presensya ng pag-atake, nang iikot niya ang kanyang ulo sa gilid, nakita niya ang halimaw na papalapit sa kanya ng napakabilis. Si Jiang Chen ay nakakuha ng momentum at gumawa ng isang malaking paglukso, iniiwasan ang pag-atake ng halimaw at naging sanhi ng pagtama ng espada nito sa lupa. Napakalakas ng pag-atake ng halimaw kaya nabasag pa nito ang lupa. Nang makitang naiwasan na ni Jiang Chen ang pag-atake, sinimulan siyang titigan ng halimaw sa pamamagitan ng isang nakamamatay na tingin, pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang espada at,
nang makitang nasa hangin siya, muling sumalakay. Sa kabutihang palad, nagawa ni Jiang Chen na harangan ang pag-atake sa oras gamit ang espada ni Uncle Wang. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng lakas, nabasag sa kalahati ang espada na ipinahiram sa kanya ni Uncle Wang, dahilan para mapa-atras si Jiang Chen. Mabilis, tumapak si Jiang Chen sa lupa at nagawang pigilan ang paggalaw ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at, nang makitang nabali ang espada ni Uncle Wang, nagulat siya. Ang amo na ito ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Si Jiang Chen ay mas nag-aalala tungkol sa espada kaysa sa amo, dahil hindi niya alam kung paano ipaliwanag kay Uncle Wang na nabali ang kanyang espada. Ang boss ng Secret Realm ay tinawag na Undead King at level 15. Tumayo ang Undead King at habang hawak ang espada sa isang kamay, sinimulan niyang titigan si Jiang Chen na may nakamamatay na hitsura. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate ang katawan ng Undead King, at sa isang kisap mata, lumitaw ito sa likod ni Jiang Chen at naghanda sa pag-atake. Nang mapagtanto ang presensya ng Undead King, natakot si Jiang Chen at nagsimulang magtaka kung paano kumilos ang amo sa napakabilis na bilis. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo patungo sa Undead King, at habang tinitingnan ito ng may agresibong tingin, tinawag niya ang Little Nine. Bago pa man matamaan ng espada ng Undead King si Jiang Chen, lumitaw ang Little Nine at hinawakan ang talam. Nagsimula siyang tumitig ng maayos sa Undead King at tinanong si Jiang Chen kung maaari niya itong alisin. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Jiang Chen ng oo. Nang marinig ito, naging masaya si Little Nine at ginamit lamang ang kanyang kamay. Pinaghiwa-hiwalay niya ang talam ng espada ng Undead King. Pinahaba niya ang kanyang mga kamay sa mga gilid at ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng malakas na enerhiya na nagsimulang gumalaw sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, naging alerto ang Undead King. Ngayong nawala na ang kanyang espada, nagpa siya itong umatake gamit ang mga kamao nito. Sinasamantala ang pagkagambala ng Little Nine, ang Undead King ay nagsimulang sumulong ng mabilis patungo sa kanya na may layuning salakayin siya ng biglaan. Sa sandaling iyon, binuksan ng Little Nine ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay nagbago ng husto. Sa isang mamamatay na tingin sa kanyang mga mata, nagsimula siyang tumitig ng direkta sa Undead King at ginamit ang mga galami upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gumamit siya ng isang nakakasakit na paninindigan at gamit ang kanyang mga galami, sinimulan niyang salakayin ang Undead King sa sunod-sunod na suntok. Ang kanyang mga galami ay kasing talas ng mga espada. Unti-unti, nagsimulang sirain ng kanyang matutulis na galami ang katawan ng Undead King. Una, pinutol niya ang kaliwang braso nito at pagkatapos ay ang kanang braso nito, at sa wakas ay pinutol niya ang ulo nito. Ibinaon niya ang galami sa ulo ng Undead King, pagkatapos ay tumalikod, at ang katawan ng amo ay nahulog sa lupa. Kinuha niya ang ulo ng Undead King sa kanyang kamay, at habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya, nagsimula siyang lumapit kay Jiang Chen. Nang makita kung gaano siya kalakas, hindi napigilan ni Jiang Chen na ngumiti. Hindi siya makapaniwala na napakakalma ng Little Nine sa harap ng isang Secret Realm boss. Naisip niya na ngayong natalo na ang amo, magbubukas na ang portal. Nakakuha ng momentum ang Little Nine at lumapag malapit sa Jiang Chen. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kristal ng enerhiya sa kanyang harapan. Habang nakatitig siya sa kristal, nagsimula siyang magtaka kung ano iyon. Ang kristal ng enerhiya ay nagsimulang tumaas sa kalangitan at dahan-daw ang nagsimulang kumuha ng mahika mula sa mga bangkay ng mga halimaw. Nang makita ito, namangha si Jiang Chen. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang kumikinang ang kristal ng enerhiya, na naging sanhi ng paglitaw ng isang higanteng halimaw. Ang halimaw na ito ay tinawag na Undead Tyrant at 20 beses na mas malaki kaysa sa Little Nine at Jiang Chen. Sa isang mamamatay na hitsura, ang Undead Tyrant ay nagsimulang tumitig kay Jiang Chen at Little Nine. Nang makitang naging halimaw ang kristal, nagsimula siyang magtaka kung ang kristal ng enerhiya ang tunay na boss ng lihim na kaharian na ito. Ibinalik ni Jiang Chen ang kanyang ulo, kinulong ng mahigpit ang kanyang mga ngipin, at inutusan ang Little Nine na sirain ang energy crystal sa loob ng Undead Tyrant. Habang tinitigan ng halimaw si Jiang Chen, nagsimula itong umungol. Hinampas ng halimaw ang Little Nine gamit ang isang mace, ngunit sa isang kisap mata,
nakakuha siya ng momentum at itinulak ang sarili sa dingding, na iniiwasan ang pag-atake. Nang makitang naiwasan na niya ang pag-atake, naghanda ang Undead Tyrant na umatake muli. Muli nitong inatake ang Little Nine, ngunit nakakuha siya ng momentum at gumawa ng malaking paglukso sa hangin, na iniiwasan ang pag-atake sa proseso. Naging sanhi ito ng pagtama ng mace ng halimaw sa lupa na nagkapira-piraso. Habang nasa himpapawid ang Little Nine, na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, nagsimula siyang tumitig ng husto sa Undead Tyrant at pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga kamay patungo dito, na naging sanhi ng mabilis na pagsulong ng matutulis na galami patungo dito. Sinimulan niyang salakayin ang amo gamit ang kanyang matutulis na galami, ngunit walang kahirap-hirap na iniiwasan nito ang lahat ng pag-atake na parang wala. Nang makitang ang Undead Tyrant bilang isang malaking halimaw, ay nakagalaw ng napakabilis, nagulat si Jiang Chen. Mahigpit niyang kinulong ang kanyang mga ngipin at nagsimulang mag-isip ng isang plano. Sa pagtingin sa lupa, nakita niya ang ilang mga halaman sa gitna ng mga labi. Nang makita ito, nagpasya siyang samantalahin at gamitin ang kanyang banal na klase ng paglikha na tinatawag na Spiritual Master. Nagsimula siyang tumitig sa mga halaman at naisip na isa lang ang pagkakataon niya. Napagtanto ni Jiang Chen na ang Undead Tyrant ay masyadong mabilis at ang bawat pag-atake nito ay malakas din. Itinaas ng Undead Tyrant ang mace mula sa lupa at nakakuha ng momentum. Para kay Jiang Chen ito ay tulad ng isang nagngangalit na toro na nawala sa kontrol. Ngunit ito ay isang kahinaan din. Sinubukan ng Little Nine na salakayin ang Undead Tyrant gamit ang kanyang matutulis na galami, ngunit sinimulan nitong paikutan ang katawan nito ng napakabilis at iniiwasan ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Sa pagkakaroon ng momentum, nagsimula itong mabilis na sumulong patungo kay Jiang Chen. Makalipas ang ilang segundo, gumawa ito ng malaking paglukso. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo patungo sa Undead Tyrant at habang nakatitig dito, naisip niyang hindi ito maganda. Naramdaman na niya ito ngayon, maraming nakatagong ugat sa ilalim ng lupa. Habang nasa himpapawid ang Undead Tyrant, hinawakan nito ang mace gamit ang dalawang kamay at habang mabilis itong sumulong patungo kay Jiang Chen, naghanda itong umatake. Habang pinapanood ito ni Jiang Chen na unti-unting lumalapit, nagpasya siyang gamitin ang kanyang talento sa sandaling ito ay malapit na at ito ay pipigilan ito sa kanyang mga landas. Makalipas ang ilang segundo, nang makalapit na ang Undead Tyrant, sinimulan itong titigan ni Jiang Chen at nagpasya na ito na ang sandali. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa lupa at isang berdeng simbolo ang lumitaw dito. Ginamit niya ang kanyang talento, at unti-unting lumitaw ang mga espiritual na ugat na nakatago sa ilalim ng lupa. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang katawan patungo sa Undead Tyrant at habang binibigyan ito ng nakamamatay na titig, iniabot niya ang kanyang kamay patungo dito. Sa loob ng ilang segundo, 4 na espiritual na ugat ang lumabas mula sa lupa at inatake ang Undead Tyrant, na tumusok sa katawan nito sa proseso at natrap ito sa hangin, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Habang si Jiang Chen ay nakataas ang kanyang kamay patungo dito at ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang malakas na aura, nagsimula siyang tumingin sa Little Nine at sinabi sa kanya na ito na ang kanyang turn. Sa isang kisap mata, naabot ng Little Nine ang Undead Tyrant. Nilagay niya ang isang kamay sa ulo nito at habang inihahanda ang kanyang mga kuko sa isa pa, tinitigan niya ito ng isang nakamamatay na tingin at tumugon kay Jiang Chen na may naiintindihan na master. Nang mapagtanto na ang Little Nine ay handa ng umatake, ang ekspresyon nito ay nagbago ng gusto ng mapagtanto nito na may masamang mangyayari. Sinubukan nitong ipagtanggol ang sarili ngunit ito ay walang kabuluhan. Bago ito makakilos, nagkaroon ng momentum ang Little Nine at gamit ang kanyang matutulis na kuko at galami, inatake niya ito, tinusok ang katawan nito sa kalahati at sinira ang espiritual na mga ugat sa proseso. Sa loob ng ilang segundo, nahulog sa lupa ang bangkay ng Undead Tyrant. Habang si Jiang Chen ay nakataas ang kanyang kamay patungo sa langit at kinokontrol ang espiritual na mga ugat, nagsimula siyang tumitig sa bangkay ng Undead Tyrant at hindi niya maiwasang magmalaki. Nagawa niyang talunin ang Undead Tyrant. Ang kakayahan ni Jiang Chen ay sapat na ligtas, kaya hanggat ginagamit niya ng maayos ang kanyang mga kasanayan, maaari pa rin siyang gumanap ng isang mahusay na papel sa mga laban. Habang nawala siya sa kanyang mga iniisip, lumitaw ang isang abiso ng system upang ipaalam sa kanya na ang growth acceleration ay nasa cooldown sa loob ng 8 oras.
Dahil dito, dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga espiritual na ugat ay nagsimulang mawala. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang core mula sa bangkay ng undead tyrant. Nang makita ito, nagpasya si Jiang Chen na sirain ito kaagad. Bago lumipad ang core, lumapit si Jiang Chen at hinawakan ito gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay kinulong niya ng mahigpit ang kanyang kamao, na pinaghiwa-hiwalay ang core. Habang ang mga fragment ng core ay unti-unting bumagsak sa lupa, si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa kanyang kamao na may agresibong hitsura at naisip na ito na ang wakas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga abiso sa sistema, binabati si Jiang Chen sa paglilinis ng lihim na kaharian ng C-rank na tinatawag na Temple of the Undead. Sinimulan ng system na kalkulahin ang kontribusyon at pagkaraan ng ilang segundo, matagumpay na nabuo ang lihim na marka ng kaharian. Si Jiang Chen, na nasa level 0 at may klase ng Spiritual Master, ay nakakuha ng S rating sa lihim na kaharian na ito. Si Wang Yi, na nasa level 12 at may klase ng Swordsman, ay nakakuha ng B rating. Si Liu Ying, na nasa level 11 at may klase ng Warlock, ay nakakuha ng A rating. At si Ye Chen, na level 10 at may klase ng Boxer, ay nakakuha ng B rating. Ang makalangit na sistema ay nagsimulang bumuo ng mga gantimpala ng koponan, na naging sanhi ng paglitaw ng isang bintana sa harap ni Jiang Chen. Pagkalipas ng ilang segundo, matagumpay na nakabuo ang system ng mga reward ng team, na ginagawang mas mahaba ang window. Maaaring pumili si Jiang Chen mula sa ilang mga armas. Ang una ay isang punyal, ang pangalawa ay isang cetro, ang pangatlo ay isang mabigat na palakol, ang ikaapat ay isang magaan na palakol, at ang panglima ay isang martilyo. Habang dahan-daw ang bumalik sa lupa ang espiritual na ugat, nagsimulang tumitig si Jiang Chen sa bintana ng system at nanatiling nawala sa pag-iisip sa loob ng ilang segundo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bintana ng system at hinawakan ang punyal. Sa sandaling kinuha niya ang punyal sa labas ng system, lumitaw ang mga estatistika nito. Ito ang Swift Dagger ni Edmo, na nirirango ang D, na nagbibigay ng 50 puntos sa pag-atake sa user at isang 5% na speed bonus. Ang punyal na ito ay nauugnay sa mga espada at nagbigay ng 2 propesyonal na katangian. Hinawakan ni Jiang Chen ang punyal gamit ang isang kamay habang sinusuri ang talim gamit ang isa. Naisip niya na ito ay mabuti at nagpasya na gamitin ito bilang kabayaran para kay Uncle Wang. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang tabi at habang nakatingin sa bintana ng system, naisip niyang maraming kagamitan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang lahat ng kagamitan ay nakatuon sa labanan. Hindi siya sigurado kung mayroong anumang bagay na angkop para sa mga klase ng paglikha. Lumapit siya sa window ng system, inilagay ang kanyang kamay sa loob ng system, at nagpasya na tingnan ang mga katangian ng bawat kagamitan. Hinawakan niya ang martilyo mula sa bintana ng system, at nang bunutin niya ito, tumama ang martilyo sa lupa dahil napakabigat nito. Ang martilyo na ito ay tinawag na Call of the King na nagbibigay ng 100 strength points sa user at nagbawas ng 100 agility points dahil sa bigat nito. Ang katangian ng armas na ito ay ang gumagamit ay may 10% na pagkakataon na mag-trigger ng 5 beses na mas kritikal na pinsala. Habang sinusubukan ni Jiang Chen na iangat ang martilyo mula sa lupa, nagsimula siyang makaramdam ng bagong sensasyon. Lumitaw ang isang window ng notification upang ipaalam sa kanya na ang karanasan ay ginagantimpalaan. Nang makita ito, mabilis niyang napagtanto na ang sistema ay nagbibigay sa kanya ng mga puntos ng karanasan na nakuha niya mula sa lihim na rutang ito. Bagamat napakabigat ng martilyo, salamat sa karanasan, unti-unting naiangat ito ni Jiang Chen. Sa loob ng ilang segundo, nagawa niyang buhatin ang martilyo na parang wala. Ang isa pang abiso ng sistema ay lumitaw upang ipaalam sa kanya na ang kakayahan ng United ay may bisa. Ngayon lahat ng katangian ni Jiang Chen ay tumaas ng 20%. Habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na enerhiya, at sa isang kamay ay itinataas niya ang martilyo, inilagay niya ang kabilang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at ibinaling ang kanyang ulo patungo sa martilyo. Sa ilalim ng passive ability ng Insect Mother, naabot na niya ang level 6. Sa ganitong paraan, mas kitang-kita rin ang epekto ng United.
Napagtanto din niya na ang kakayahan sa pisikal na labanan ay tumaas kasama ang antas. Habang naliligaw siya sa kanyang iniisip, nilapitan siya ni Little Nine, hinawakan niya ang kanyang kamiseta at nakuha ang kanyang atensyon. Nang marinig ang kanyang boses, nawalan ng ulirat si Jiang Chen. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya at habang nakaturo sa bintana ng system gamit ang kanyang daliri, tinanong niya kung maaari niyang kainin ang lahat ng ito bilang gantimpala. Inilagay niya ang martilyo sa lupa, ibinaling ang kanyang ulo sa kanya at habang nakatingin sa kanyang mga mata, nag-isip siya ng ilang segundo. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa kanya at sinabi sa kanya na hindi makakain ng Little Nine ang kagamitan, dahil ito ay para kay Uncle Wang at sa iba pa na makipagpalitan ng pera. Idinagdag din niya na kung kakainin ito ng Little Nine, magkakaroon siya ng sakit sa tiyan. Nang marinig ito, inilagay niya ang isang kamay sa likod niya at habang hinahawakan ang kanyang mga labi gamit ang isa, sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang katawan patungo sa bangkay ng undead tyrant at tinanong si Jiang Chen kung maaari niya itong lamunin. Nakalimutan na niya ang mga labi ng amo. Ang lumalamon na halaga ay mahalaga at hindi maaaring mawala. Habang ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang malakas na aura, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa bangkay ng undead tyrant at binigyan ng pahintulot ang Little Nine na lamunin ito dahil ito ay pag-aari niya. Walang pag-aalinlangan sa isang segundo, nilapitan ni Little Nine ang bangkay ng undead tyrant, na napakalaki. Habang tinitingnan ni Jiang Chen ang bangkay nito, nagsimula siyang magtaka kung ang amo na ito ay hindi masyadong malaki. Dahil sa malaking sukat nito, kung ginamit ng Little Nine ang poisonous mist para i-corrode ito, maaaring tumagal siya ng ilang oras. Inabot ni Little Nine ang kanyang mga kamay sa gilid, ipinikit ang kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang bibig at sinabi kay Jiang Chen na siya ay naghuhukay. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang katawan at sa loob ng ilang segundo ay bumalik siya sa kanyang natural na anyo. Matapos bumalik sa kanyang natural na anyo, sinimulan niyang tingnan ang bangkay na may nakamamatay na tingin, ibinuka ang kanyang bibig at nagsimulang lumapit dito. Sa kabila ng katotohanan na ang bangkay ng undead tyrant ay napakalaki kumpara sa natural na anyo ng inang insekto, ito ay maliit. Nang makitang bumalik siya sa kanyang natural na anyo upang lamunin ang bangkay, natakot si Jiang Chen. Binuksan niya ang kanyang bibig at habang mabilis na umaasenso patungo sa bangkay ng amo, nagsimula siyang umungal. Sinimulan niyang lamunin ang bangkay, na lumikha ng malakas na bagzo ng hangin sa proseso. Sinamantala ito ni Jiang Chen at inalis ang lahat ng kagamitan sa window ng system. Habang hawak ang martilyo gamit ang isang kamay, sinimulan niyang takpan ang mukha gamit ang isa. Masyadong malakas ang dagandong ng Little Nine, ngunit sa kabutihang palad ay nasa lihim na kaharian sila. Kung nangyari ito sa pangunahing lungsod, natuklasan sana sila kahit gaano pa nila sinubukang itago. Nang matapos niyang lamunin ang bangkay, lumitaw ang isang abiso ng sistema at binigyan si Jiang Chen ng 400 na mga devouring point. Habang tinatakpan ni Jiang Chen ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso, napagtanto niya na ang lumalamon na halaga ay mabilis na tumataas. Naisip niya na, gaya ng inaasahan, iba ang halaga ng karne ng amo. Napagtanto niya na kailangan nilang kumain ng higit pang mga boss type na halimaw upang mapataas ang devouring value. Habang siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, may nagsimulang lumapit sa kanila. Nang marinig ang mga tunog ng yabag, mabilis niyang napaatras ang kanyang ulo at tinulong ng mahigpit ang kanyang mga ngipin nang mapagtanto niyang paparating na si Uncle Wang at ang iba pa dahil narinig nila ang ingay na ginawa ng Little Nine. Ang kasalukuyang lumalamon na halaga ay 8,876 na puntos. Lumapit siya sa Little Nine at hiniling na mabilis siyang bumalik sa kabilang anyo. Nang marinig ang utos nito, nagsimula siyang ngumiti at sumagot ng isang naiintindihan na master. Para kay Jiang Chen, ito ay isang awa dahil ang lumalamon na halaga ay napakalapit na mapunan. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Uncle Wang at ang iba pa. Nang makita ang mga kagamitan sa sahig, napagtanto niya na si Jiang Chen nga ay nakapasa sa antas. Ipinaliwanag ni Jiang Chen kay Uncle Wang na nabali niya ang kanyang espada, ngunit bilang kapalit, ibinigay niya sa kanya ang punyal. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Uncle Wang ang punyal at nang makitang ito ay isang bihirang bagay, sinabi niya kay Jiang Chen na hindi niya itutuloy ang usapin ng pagsira ni Jiang Chen sa kanyang kagamitan.
Lumapit si Xiao Shi kay Jiang Chen at ipinaliwanag na ang kwintas na ito ay isa ring bihirang bagay na maaaring ibenta sa malaking halaga. Tinanong siya ni Ye Chen kung paano niya natalo ang amo ng mag-isa. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at sumagot na ang kanyang lason ay tila mas epektibo sa pagsugpo sa mga halimaw na tulad ng amo na ito. Matapos sabihin ito, sa isang seryosong tingin, nagsimulang tumingin si Jiang Chen sa lupa. Ang lihim na kaharian ay ganap na naalis, ngunit pagkatapos na maalis ang isang lihim na kaharian, hindi na ito muling magre-refresh. Ang pagkuha ng lumalamon na halaga mula sa isa pang boss ay dapat sapat na upang simulan ang pagpaparami ng kayeg ng mga insekto. Kung gusto ni Jiang Chen na makahanap ng bagong amo, wala siyang pagpipilian kundi pumunta sa desyerto. Si Uncle Wang ay nagsimulang tumingin kay Jiang Chen at sinabi sa kanya na ito ay isang kahihiyan na siya ay pupunta sa departamento ng pananaliksik. Nang makitang hindi pa siya level 1, maaari na niyang talunin ang isang boss monster. Sinabi niya sa kanya na sa hinaharap, kung mag-level up si Jiang Chen, magiging malakas siya. Matapos sabihin ito, tinanong niya siya kung ano ang kanyang mga plano ngayon. Napalingon si Jiang Chen sa kanya at may ngiti ay ipinaliwanag na hindi pa niya sinabi sa kanya noon dahil natatakot siyang mag-alala sa kanya. Pero actually, naghahanda na siyang sumali sa Night's Watch. Nang marinig ito, nagulat si Uncle Wang at tinanong kung talagang balak niyang sumali sa Night Watch. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo at sumagot ng oo. Ibinunyag niya sa kanila na pupunta siya sa Night Watch sa loob ng 3 araw. Bago pumunta, gusto niyang pataasin ang kanyang level, kaya nagplano siyang magtungo sa wilderness sa lalong madaling panahon upang magpatuloy sa pag-level up. Nang marinig ito, nagulat si Uncle Wang at inilagay ni Ye Chen ang kanyang kamay sa kanyang bibig dahil hindi siya makapaniwala na may gagawin si Jiang Chen na napakadelikado. Inabot ni Xiao Shi ang kanyang kamay patungo sa kanya at habang nakatingin sa kanyang mga mata na may seryosong ekspresyon, ipinaliwanag niya na ang ilang ay lubhang mapanganib. Bago pa lang siya makatapos ng pagsasalita, pinutol siya ni Jiang. Mahigpit niyang kinulong ang kanyang kamao, dahilan para magsimulang. Lumabas ang Little Nine's poisonous mist sa palad ng kanyang kamay. Hiniling niya kay Xiao Shi na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil alam niya kung ano ang gagawin. Tinanong niya sila sa halip na mag-alala tungkol sa kanya na mag-alala tungkol sa mga halimaw na iyon. Nang araw ding iyon, makalipas ang ilang oras, sumakay si Jiang Chen sa tren at dumating sa labas ng lungsod. Hiniling ng konduktor sa mga pupunta sa wilderness na bumaba ng tren. Bumaba si Jiang Chen sa tren. Nakasuot siya ng balabal para hindi makapansin. Nagsimula siyang tumingin sa isang tabi at tumayo ng ilang segundo. Sa harap niya ay may tulay na puno ng mga awakener. Matapos gisingin ang sistema, tumaas ang gana ni Jiang Chen. Ang mas nakakainis pa ay sa kabila ng hindi masyadong stable, nagkaroon talaga ng kaunting pagtaas sa kanyang devouring value kapag kumakain. Kumuha siya ng isang tinapay at habang kinakain niya ito, ang kanyang lumalamon na halaga ay tumaas ng 2 puntos. Nagpakita ang Little Nine, inilapit ang kanyang kamay sa kanyang bibig. At habang tinitingnan niya ang tinapay na may hindi kasiya siyang ekspresyon, sinabi niya kay Jiang Chen na hindi masarap ang kanyang pagkain. Nang marinig ito, nagpasya si Jiang Chen na maghanap ng makakain para sa Little Nine. Kaya inabot niya ang kanyang kamay at nagpalabas ng mapa. Binuksan niya ang mapa at sinimulang tingnan ito kasama ang Little Nine. Hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ni Uncle Wang ang karamihan sa mga kagamitan. Hindi lamang niya ibinigay sa kanya ang mapa, ngunit binigyan din niya siya ng isang mahalagang singsing sa imbakan at isang mapa pagkatapos malaman na pupunta siya sa disyerto. Ang mga bagay na ito ay talagang nakakatulong para kay Jiang Chen. Nagsimula siyang maglakad sa tulay. Ayon kay Uncle Wang, ang wilderness ay naiimpluwensyahan ng kapangyarihan ng Heavenly Way, at lahat ng mga elektronikong kagamitan ay maaabala. Ito ay halos tulad ng isang apokaliptik na senaryo kung saan ang mga halimaw ay patuloy na lumipat sa kanilang mga pugad. Ang mga mapa na ito ay may napakaikling oras ng paggamit. Kung wala ang pinakabagong katalinuhan, mahirap makahanap ng mga grupo ng mga halimaw, pabayaan ang mga boss. Ang Firebird at Thunder Rhinoceros ang pinakakaraniwan at madaling makita kapag lumipat sila.
Sinasabing ang lugar na ito na may markang tandang pananong ay dapat na iwasan dahil ito ay isang napakadelikadong pugad na may mas mataas na panganib. Ayon kay Uncle Wang, ang Goblin Dungeon na ito ang pinakaangkop para sa kanya dahil ito ay may mababang antas, sapat na halimaw, at mas kaunting tao. Habang nakatingin si Jiang Chen sa mapa, kinulong niya ang kanyang kamao at may ngiti ay nagpasya siyang pumunta. Dahil may hawak na mapa, mabilis niya itong mahahanap. Habang siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, may nakakuha ng kanyang atensyon at nag-utos sa kanya na huminto. Nang marinig ito, naging alerto si Jiang Chen at tumalikod upang makita kung sino iyon. Isang lalaking nakasuot ng balabal ang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Jiang Chen. Pagkatapos ay agresibo niyang tinitigan si Jiang Chen. Siya ay tumatawag para sa kanya sa lahat ng oras na ito, kaya tinanong niya kung bakit siya nagkunwaring hindi siya naririnig. May gusto lang siyang tanungin. Tinanong niya si Jiang Chen kung nakakita ba siya ng isang batang babae na may gininto ang buhok sa paligid. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo sa kanya at sa isang nakamamatay na hitsura ay sumagot na hindi niya nakita at pinayuhan din siyang bantayan ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang poisonous mist mula sa Little Nine ay nagsimulang magmula sa kanyang balikat at damay-kit sa kamay ng lalaki. Mabilis niyang inilayo ang kanyang kamay sa balikat ni Jiang Chen at medyo nataranta. Habang nakatingin siya sa kamay niya, kinulong niya ng mahigpit ang ngipin at nagsimulang magtaka kung lason ba ito. Hindi niya alam kung paano ito magiging posible dahil mukhang hindi pa umabot sa level 10 si Jiang Chen. Gayunpaman, hindi siya maaaring saktan ni Jiang Chen dahil ang lalaki ay isang level 27 main defense warrior. Tumalikod si Jiang Chen at habang papalayo siya, pinayuhan siyang magmadali at humanap ng manggagamot dahil mahirap gamutin ang kanyang lason. Pinayuhan din niya itong alagaan ang utak niya. Matapos sabihin ito, nagpaalam siya sa lalaki. Nang marinig ito, hindi napigilan ng lalaki na magalit. Tinawag niya ang atensyon ni Jiang Chen at tinanong kung binigyan niya siya ng pahintulot na umalis. Nang marinig ito, ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo sa kanya at nagsimulang tumingin sa kanya na may nakamamatay na tingin. Lumapit ang lalaki kay Jiang Chen at habang naglalabas ng makapangyarihang aura ang kanyang katawan, tinitigan niya ito ng mamamatay tao at tinanong kung gaano siya ng ahas na hawakan ang pamilya Xiao. Nang marinig ito, nagsimulang magtaka si Jiang Chen kung ang tinutukoy niya ay ang pamilya Xiao sa Battle of Heaven. Nang marinig ang mga salita ng lalaki, nagsimulang tumitig si Jiang Chen sa kanyang mga mata at hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang malapit ng mangyari. Tama ang kanyang mga hinala, tinangka ng lalaki na hampasin siya ng buong lakas, ngunit sa kanyang kasawian, inasahan na ito ni Jiang Chen. Nagtipon lang siya ng momentum at tumalon sa gilid, iniiwasan ang pag-atake, na naging sanhi ng pagtama ng kamao ng lalaki sa lupa, na nabasag ito. Habang si Jiang Chen ay nasa hangin at lumalayo sa lalaki, inilagay niya ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha at sa isang agresibong tingin, nagsimulang tumitig sa lalaki at magtaka kung ano ang pamilya Xiao. Nang makita ang ugali ng lalaki, napagtanto ni Jiang Chen na hindi siya normal. Galit na galit ang lalaki, kinulong niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at habang nakatitig kay Jiang Chen na may nakamamatay na hitsura, sinimulan niya itong lapitan ng napakabilis. Inalis niya ang kanyang espada at hindi niya maiwasang purihin siya dahil sa pagiging mabilis. Nang makitang umabot na sa puntong ito ang mga bagay, tinanggal ni Jiang Chen ang kanyang talukbong at iniunat ang kanyang kamay sa tagiliran, dahilan upang lumitaw ang Little Nine's poisonous mist. Sinimulan niyang titigan ang lalaki at sinabi sa Little Nine na hindi na kailangang magpigil. Nang marinig ito, ipinakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng poisonous mist at habang nakatitig sa lalaki na may nakamamatay na hitsura, tumugon siya ng may naiintindihan. Nang makita ang poisonous mist, naging mas agresibo ang lalaki. Nagsimula siyang sumigaw at tanungin si Jiang Chen kung talagang naniniwala siyang takutin siya muli sa parehong panlilinlang. Bago makapagturo ng magandang aral si Jiang Chen sa bastard na ito, may nagpakita at tinawag ang lalaki bilang si Xing Tai, na muling nagpapaalala sa kanya na kailangan nilang kumilos ng maingat. Nang marinig ang boses, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Xing Tai. Mahigpit niyang kinulong ang kanyang mga ngipin at habang dahan-dahan niyang nakatalikod ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang matakot. Si Jiang Chen ay tahimik na tumayo sa pagmamasid at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari.
Isang lalaking may asul na buhok na nakasuot ng hood ang lumitaw sa likod ni Xing Tai. Galit na galit siya, sinimulan niya itong titigan ng mamamatay tao at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya rito, nang hilingin niya sa kanya na maghanap ng tao. Si Xing Tai ay natakot na walang tae, kinulong niya ng mahigpit ang kanyang mga ngipin at habang dahan-dahan niyang nakatalikod ang kanyang ulo, nagsimula siyang manginig at sinubukang magbigay ng paliwanag. Ngunit bago siya makapagsalita, pinutol siya ng lalaki, tumalikod, bahagyang ipinihit ang kanyang ulo patungo sa kanya, at sa isang nakakadismaya na hitsura ay tinawag siyang basura na nagdulot lamang ng mga problema. Nang marinig ito, ang kawawang si Xing Tai ay lalong natakot na walang tae at bago pa siya makapagsalita, ang lalaki ay naghatid ng malakas na suntok sa ilalim ng kanyang baba, dahilan upang siya ay magsimulang damyugo mula sa kanyang ilong. Ang lalaking ito ay bahagi ng pamilya Xiao, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Xing Tai at sa isang mamamatay tao na hitsura ay muling nagpaalala sa kanya na siya ay walang iba kundi isang aso ng pamilya Xiao na walang karapatang gamitin ang pangalan ng pamilya Xiao. Kaagad, lumuhod si Xing Tai sa lupa, iniyuko ang kanyang ulo sa harap niya, at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi niya ito malilimutan sa hinaharap, ngayong wala ng aksyon. Ibinalik ni Jiang Chen ang kanyang hood, ibinaling ang kanyang ulo sa kanila, at tahimik na pinagmamasdan sila. Hindi ka panipaniwala, hindi niya naramdaman ang presensya ng lalaki. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang taong ito ay mas mapanganib kaysa sa nakaraang mandirigma. Habang tumatayo si Xing Tai, nagsimulang lumapit ang lalaki kay Jiang Chen at humingi ng tawad, ipinaliwanag na ang kanyang aso ay may posibilidad na kumagat ng mga bagay. Handa siyang bayaran ng bida para dito. Hiniling lang sa kanya ni Jiang Chen na huwag mag-alala dahil hindi ito kinakailangan. Nang marinig ito, nilapitan siya ng lalaki, at may ngiti na nagtanong kung pupunta siya sa wilderness. Nilapitan siya ng lalaki at habang ang kanyang katawan ay nagmumula sa isang malakas na enerhiya, nagsimula siyang tumitig sa kanyang mga mata at tinanong kung gusto niyang pumunta sa wilderness ng magkasama. Si Jiang Chen ay nagsimulang tumitig sa kanyang mga mata at nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang mga ito at habang unti-unti niyang inilalayo ang sarili sa kanila, tumanggi siyang sumama sa kanya dahil mas gusto niyang mag-isa. Nang marinig ito, pinanood lang ng lalaki ang paglayo ni Jiang Chen at nanatiling tahimik. Naisip niya na siya ay isang kawili-wiling tao. Alam niya na Jin-aiseng ni Jiang Chen ang banal na uri ng paglikha na tinatawag na spiritual master. Nang makalayo na si Jiang Chen sa kanila, tumayo si Xing Tai, nilapitan ang lalaki, at tinanong kung dapat niyang ipagpatuloy ang paghahanap sa taong pinagkatiwalaan niya. Bahagyang napalingon sa kanya ang lalaki at habang nakatingin sa kanyang mga mata, sumagot siya na hindi, dahil sa oras na matapos siya, huli na ang lahat. Bukod dito, natagpuan na niya ang mga pahiwatig. Ang babaeng hinahanap nila ay nakatakas mula sa lungsod at malamang na gustong tumawid sa wilderness upang makarating sa pinakamalapit na istasyon. Hinubad niya ang kanyang talukbong gamit ang kanyang kamay at habang siya ay lumalayo kay Xing Tai, hiniling niya sa kanya na huwag payagan itong makarating ng buhay sa wilderness, na nagbigay sa kanya ng utos na tawagan muli ang lahat ng nakakalat na tagapaglingkod at sumama sa kanya sa wilderness. Inilagay ni Xing Tai ang dalawang kamay sa kanyang dibdib, ibinaba ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at tumugon ng isang naiintindihan. Malawakang kumalat ang mga tao sa planetang ito at nakapagtayo ng hindi mabilang na mga lungsod. Gayunpaman, sa pagdating ng Awakened Era, ang mga alon ng mga hayop, lihim na kaharian, at mga piitan na sumalakay sa mga tahanan ng tao ay humantong sa patuloy na pagbabago ng mga sinaunang tirahan ng tao na may malaking kapangyarihan. Sa ngayon, tanging ang mga awakened ones na naghahanap ng kapangyarihan ang babalik sa mga lugar na ito upang labanan ang mga halimaw, mag-level up, at makakuha ng kayamanan. Ngayon ang mga lugar na ito ay kilala bilang wilderness. Nagsimulang sumulong si Jiang Chen sa lugar at sa daan ay nakatagpo siya ng isang grupo ng mga daga. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jiang Chen sa isang liblib at nawasak ang bahagi ng lungsod. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang parang naligaw siya. Siya ay patungo sa Beast's Nest, at ilang oras na siyang naglalakad. Gabi na at hindi pa rin siya dumarating. Nagugutom ang Little Nine, kaya nang huli siya ng daga, umakyat sa ulo ni Jiang Chen,
at habang hawak ito sa kanyang bibig, napagtanto niyang hindi maganda ang lasa nito. Siya ay dumating sa conclusion na hindi siya makakain ng kahit ano. Sa daan, maraming halimaw ang nakita ni Jiang Chen ngunit ngayong nakarating na siya sa lugar na ito, hindi na niya makita ang isang malakas na halimaw. Ang mga halimaw na ito ay nagbigay ng napakababang halaga ng paglihis. Kung hindi nakahanap si Jiang Chen ng Beast Boss Nest, kung isa sa alang-alang ang oras na aabutin niya para makabalik, hindi siya makapag-aksaya ng maraming oras dahil maaari nitong maantala ang kanyang pagpasok sa Night Watch. Habang naglalakad si Jiang Chen, nagsimula siyang tumingin sa unahan na may seryosong tingin at nawala sa kanyang iniisip. Sa sandaling iyon, nagsimulang mapuno ng madilim na ulap ang kalangitan hanggang makalipas ang ilang segundo, umulan. Sa sandaling iyon, napansin ng isang higanteng gagamba na nakatago sa lugar ang presensya ni Jiang Chen, at habang dahan-dahan itong bumababa patungo sa kanya, nagsimula itong tumitig sa kanya ng isang nakamamatay na tingin. Inabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa gilid, at nang mahulog ang mga patak ng ulan sa kanyang kamay, napagtanto niya na ang ulan na ito ay isang mahiwagang pagbabago-bago, na nangangahulugang pumasok siya sa isang lugar kung saan matatagpuan ang ilang mga pugad ng hayop. Hindi niya maiwasang makaramdam ng saya dahil kahit nagkamali sila sa paghahanap ng pugad ng halimaw, sa kabutihang palad ay natagpuan na nila ito. Ngayon ang tanging natitira ay upang mabilis na mahanap ang halimaw upang ganap na punan ang lumalamon na bar sa unang pagkakataon. Makalipas ang ilang segundo, tumalikod si Jiang Chen at nakitang dahan-dahang papalapit sa kanya ang halimaw. Parehong nagsimulang tumitig sa mata ng isa't isa at nanatiling tahimik ng ilang segundo. Nagpakita ang Little Nine, at habang matamang nakatitig siya sa halimaw, tinanong niya si Jiang Chen kung gusto niyang makialam siya. Bahagyang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at habang nakatingin sa halimaw, sumagot siya sa kanya na hindi ito kailangan dahil hindi mataas ang antas ng halimaw na ito at tila mas malaki lang ang sukat ng katawan kaysa sa iba pang mga halimaw. Sinasamantala ito, ang halimaw ay bumaba sa lupa at nagsimulang ihanda ang matutulis nitong mga binti upang salakayin siya. Sa isang mamamatay na hitsura, nagsimulang salakayin ng halimaw si Jiang Chen gamit ang matutulis nitong mga binti, ngunit walang labis na pagsisikap. Nakakuha siya ng momentum at sinimulan niyang iwasan ang mga pag-atake gamit ang maliliit na pagtalon na parang wala. Pagkatapos ay sinasamantala ang sandali, nakakuha siya ng lakas at tumalon ng malaki. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa ibabaw ng halimaw, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at naghanda sa paghampas. Itinaas ng halimaw ang ulo nito at, nang makita si Jiang Chen, natakot at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. Pilit na hinampes ni Jiang Chen ang halimaw na naging sanhi ng pagtama ng katawan nito sa lupa, tinapos ang buhay nito at nawasak ang sahig. Habang si Jiang Chen ay nawala sa kanyang mga iniisip, lumitaw ang Little Nine. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at ipinaalam sa kanya na mas maraming halimaw ang lumitaw. Nang marinig ang boses nito, nawalan siya ng ulirat, napalingon ang ulo sa tagiliran, at nagulat. Ang tunog ng kanyang welga ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng iba pang mga halimaw na nagtatago sa lugar. Habang nakatayo si Jiang Chen sa ibabaw ng bangkay ng halimaw, nagsimulang lumapit sa kanya ang mga higanteng gagamba. Nang makita ito, inabot niya ang kanyang kamay sa tagiliran at ginamit ang makamandag na ulap, ipinatawag ang punyal na nakuha niya kanina sa lihim na kaharian. Habang siya at ang Little Nine ay nakatitig sa mga higanteng gagamba, sinabi niya sa kanya na oras na para kumain ng masarap na pagkain. Pareho silang nagsimulang titigan ang mga higanteng gagamba na may mamamatay na hitsura, at tinanong niya ito kung handa na siya, kung saan siya ay tumugon ng walang pag-aalinlangan na siya nga. Inactivate ni Jiang Chen ang Little Nine's Poisonous Mist, nakakuha ng momentum, at sa isang kisap mata, inatake ang mga gagamba gamit ang kanyang punyal, pinutol ang kanilang mga katawan at nahawahan sila ng poisonous mist sa proseso. Habang sumusulong sila, mabilis ding tumaas ang kanilang mga antas. Kung patuloy silang nakikipaglaban sa mga halimaw sa pagbabalik, maaari silang mag-level up ng 2 beses pa. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang mamatay ang mga halimaw. Ang mga hindi nagtamo ng mortal na sugat ay namatay dahil sa poisonous mist, na nagsimulang masira ang kanilang mga katawan. Sa isang kisap mata, ang lahat ng mga halimaw ay namatay, na bumubuo ng isang tumpok ng mga bangkay.
Lumapit si Jiang Chen at hiniling sa Little Nine na lamunin ang mga labi ng lahat ng mga halimaw na ito. Naging masaya siya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa gilid, at nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang tumingin sa isang tabi at ipinaalam sa kanya na may paparating na malaki, makapangyarihan, at masarap. Nang marinig ito, napalingon din siya sa tagiliran at nang makitang tuwang-tuwa si Little Nine. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang papalapit ay ang amo. Ibinaling ni Jiang Chen ang kanyang ulo sa direksyon kung saan papalapit ang amo, iniabot ang kanyang kamay, at sa isang nakamamatay na hitsura, ginamit ang poisonous mist at binigyan ng Little Nine ng utos na umatake. Nagsimulang lumapit sa kanila ang amo at nagsimulang makita ang anino nito sa pamamagitan ng hamog. Nang makita ito, hindi sinuwi ng Little Nine ang utos at inatake ang amo. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula itong sumigaw sa sakit. Nang makitang may boses babae ang amo, ipinihit ni Jiang Chen ang kanyang ulo dito at medyo nalito. Nagkamali pala ang Little Nine, dahil babae ang papalapit sa kanila at hindi ang amo. Dahil sa pag-atake ni Jiang Chen, napunit ang bahagi ng damit ng babae, at sa loob ng ilang segundo ay bumagsak siya pabalik sa lupa na walang malay. Habang nakatayo siya roon na pinagmamasdan siya, nagsimula siyang magtaka kung anong uri ng mahiwagang nilalang ito.